Umpisa ang eksena at sa isang pagpupulong sa kastilyo, nagdiwang ang unang tao ng kanilang tagumpay at iminungkahing magdiwang, pero tumutol ang pangalawa dahil sa pagdurusa pa ng mga mamamayan. Subalit, pinagtanggol ng unang tao ang pagdiriwang para sa mga sundalo, at sinita naman ng isa pa ang pangalawang nagsalita sa paglapastangan sa reyna sa sinasabi nito, subalit pinutol ng reyna ang usapan, sinabi na walang pagdiriwang hanggat hindi pa tapos ang laban. At agad naman na sumang-ayon ang mga ito at humingi ng paumahin, at may nagtanong sa reyna tungkol sa mga bihag. At kinilala niya ang tulong nila sa labanan, at kinumpirma ng nagtanong na sila'y kakaiba at nakakulong na ang mga ito. Binanggit ng reyna na walang oras para sa kanila. Subalit nagmungkahi ang nagtanong na gamitin ang mga ito bilang kanilang mga armas, pero pinutol ng reyna ang usapan, at tinawag siyang duwag, at pinaalalahanan ang kanyang tungkulin bilang bayani. At inutusan niya silang maghanda ng plano para sa susunod na labanan sa pulong bukas. Pagkatapos, lumapit si Princess Fiona sa reyna upang talakayin ang mga taong binanggit ni Cecil. Subalit, sinabi ng reyna na napag-usapan na ito maliban kung may bagong impormasyon si Fiona. Subalit, tumahimik na lang si Fiona at umalis na ang reyna. Pagkatapos, dumalaw si Cecil sa kwarto ni Fiona at napansing hindi pa siya kumakain. Paalala ni Cecil na ang pag-iwas sa pagkain ay hindi makakatulong sa kanilang mga tao. Subalit, sinabi ni Fiona na wala talaga siyang ganang kumain at humingi ng pabor si Fiona kay Cecil. At lumipat ang eksena kay Harley na nagising sa kulungan, binati ni Headshot si Harley na nadismaya dahil nanaginip lang daw pala siya. Tinanong ni Headshot kung may makakapagpaliwanag ba sa kanya ng nangyayari. Sinabi naman ni Clayface na hindi sila tinanggap dahil walang pumunta para kunin sila. Ipinahayag pa ni Clayface ang pagkadismaya. Naniniwalang ang kanilang pagsisikap sa labanan ay dapat nagbigay sa kanila ng karangalan at mas magandang pagtrato. Samantala, si Headshot naman ay tinawag si Clayface na parang isang makasariling manunulat. Subalit sabi ni Clayface, siya ay isang bihasang propesyonal. Pagkatapos, pinapaalala ni Peacemaker sa lahat na mayroon na lang silang 60 oras bago sumabog ang kanilang mga bomba sa ulo, ayon sa babala ni Amanda. Sinasadyang pabirong kinikilala ni Headshot ang talino ni Peacemaker habang tinanong ni Harley kung bakit nag-aalala si Peacemaker dahil sa kanyang katapatan kay Amanda. Nilinaw ni Peacemaker na pinaglilingkuran niya ang kalayaan at susundin ang mga utos ni Amanda kung kinakailangan. Ipinahayag ni Clayface ang pagkadismaya sa kwento sa nangyayari sa kanila at sinubukang tumakas. Subalit, pinaalalahanan siya ni Headshot na kahit si Peacemaker ay hindi kayang sirain ang mga rehas. Subalit, ginamit ni Clayface ang kanyang kapangyarihan para makalabas at sinabing siya na ang magpapatuloy sa kwento. Subalit, sina Deadshot at Harley ay nag-alerto sa mga gwardiya at hinawakan ni Peacemaker si Clayface na iginiit na manatili siya upang makatulong sa misyon. Pagkatapos, sinubukan muli ni Clayface na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit pinigilan ito ng mga gwardiya gamit ang isang aparato. Nagulat si Clayface nang hindi gumana ang kanyang kapangyarihan at ibinalik siya ng mga gwardiya sa kulungan. Kinantiyawan siya ni Harley habang nagreklamo si Clayface na hindi nakakatulong sa kwento ang pagkakulong niya. Nang ilabas sila para kumain, tinanong ni Headshot si Clayface kung isasama na ba niya sila sa susunod sa pagtakas nito. Subalit, tumanggi si Clayface dahil di na niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, lumapit ang isang halimaw na nagsasalita ng ibang wika. Naguluhan si Harley, pero iginiit ni Headshot na pareho lang ang mga patakaran sa kulungan kahit saan. Sinabi ni Clayface na hindi makakatulong ang isang gulo sa kulungan. Subalit, binanggit ni Headshot ang kanilang pagkakaiba-iba at nagdududa kung magkakasundo sila. Nagsisi naman si Clayface na hindi nila kasama ang isa pang metayuman na kakilala niya para sa diplomasya. Sinubukan ni Clayface na kausapin ang halimaw, humihingi ng paumanhin at ipinakilala ang kanyang grupo. Pinuri niya ang halimaw bilang pinuno. At tinanong naman ni Headshot kung naiintindihan ba talaga ni Clayface ang sinasabi ng halimaw. At sinabi ni Clayface na marunong lang siyang magbasa ng sitwasyon. Hiniling ni Clayface sa halimaw na ipakita sa kanila ang lugar habang kinikritiko ang mga gwardiya. Subalit, biglang sinuntok ng halimaw si Clayface at nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawang grupo. Habang makikita kung paano nila ginugulpi ang mga halimaw, may pag-post pang nalalaman, subalit nang makita sila ng gwardiya mabilis na nasupil sila Harley Quinn at ng kanyang grupo ng mga gwardiya at ibinalik sila sa selda. Ipinahayag ni Harley ang kanyang pagkadismaya, habang iniisip naman ni Deadshot na ginamitan kasi sila ng mahika. At habang sinusubukang sirain ni Peacemaker ang pinto, may boses mula sa likod na nagpakilala bilang si Rick Flag, isang ahente ng Argos. Kinilala ni Rick si Harley, Deadshot, Clayface, Peacemaker, at King Shark, at binanggit ang kasikatan ni Harley.
Nagpatuloy si Deadshot sa pagtatanong kay Rick, napansin niyang mas matagal na itong nakakulong. Sinabi ni Deadshot na kahapon lang sila dumating at nakulong. Ibinunyag ni Rick na hindi sila ang unang grupo na ipinadala sa mundong ito at may nauna ng grupo ilang buwan na ang nakalipas para makipag-ugnayan sa isang hiwalay na mundo. Ipinaliwanag niya na mahalaga ang tubig at likas na yaman para sa kaligtasan at nag-aalok ng malaking kita, kaya't sulit ang panganib para subukang pasukin ang mundong ito. Inakusahan ni Deadshot si Rick ng pagkasira ng misyon nila at tinawag ang kanilang grupo na Suicide Squad para maglinis ng pagkakamali na ginawa nila. Tinanong naman ni Rick kung sino ang namumuno sa kanila. At iniisip nito na si Katana, pero sinabi ni Harley na si Adam na namatay sa helicopter crash. Sinabi naman ni Peacemaker na may 58 oras silang natitira at kailangan i-reset ang timer, pero sinabi ni Rick na walang reset. At nagbanta si Peacemaker, subalit sinabi ni Rick na pinag-isipan ito ng mabuti ni Amanda Waller at nag-alok na tumulong makatakas. Subalit, sinabi ni Harley na nag-crash na ang helicopter nila, kaya iminungkahi ni Rick na ang signal ay nasa labas na ng barrier. Iminungkahi ni Rick na makuha ang radio waves sa pamamagitan ng paglapit sa gate. Subalit nagalit si Harley dahil sa mga bombang nasa lig nila dahil sa kanila, ngunit binalaan ni Rick na sasabog na ang kanilang ulo sa loob ng 58 oras. Sinabi ni Deadshot na halatang desperado rin si Rick na makaalis ng kulungan. Subalit, biglang nagising naman si King Shark at nakaamoy ng dugo. Ipinaliwanag ni Harley na ngayon lang nila nakilala si King Shark kaya di nila alam kung paano ito kontrolin. Agad naman tinawag ni Rick si King Shark sa tunay nitong pangalan na Nanue at napakalma siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain sa labas ng pinto. Agad sinubukan ni King Shark sirain ang pinto, ngunit nahirapan ito. Ngunit sinabi ni Rick na baka nakabara lang ito at subukan lang ng mabuti. At nabuksan na nga ni King Shark ang pinto at agad inatake ni Deadshot ang gwardiya at agad ginamit ni Harley ang batuta ng gwardiya na aksidenteng nakagawa ng mahika na ikinagulat niya. Sinabi ni Rick na kailangan nilang umalis agad. Subalit nais ni Deadshot palayain ang mga nakakulong na halimaw, ngunit sinabi ni Rick na delikado ito. Tinanggal naman agad ni Clayface ang aparatong pumipigil sa kanyang kapangyarihan at binuksan ang lahat ng selda. At hinikayat ni Peacemaker ang mga preso na ipakita ang kanilang tapang at lumaban na nagpaalis sa kanila sa kanilang mga selda. At nagumpisa na nga ang laban habang sina Harley at Clayface ay nagawang makawala sa mahika ng mga gwardiya at agad nilang inatak pabalik. At sabay takas at agad ding sumunod ang lahat ng halimaw at sa kanilang pagdaan, tinulungan nila ang grupo na talunin ang mga gwardiya. Habang si Clayface ay nagawang sumayaw pa nga habang lumalaban kasama ang mga halimaw, at sina Harley naman ay nagawang magbandalisim at nagpatuloy sa laban. Lipat ang eksena habang naalala ni Cecil ang sinabi ni Princess Fiona na gusto niyang makausap ang grupo ng mga kakaibang tao na lumitaw sa mga kapatagan at tinalo ang kanilang mga kalaban, balik sa kasalukuyan. At nagulat si Cecil nang makita ang kulungan na may bagong bandila. At makikita ang mga halimaw at ang squad na sabay-sabay kumakain, habang sumisigaw naman si Rick tungkol sa nasasayang na oras nila sa pangyayari. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.